Bago ang lahat, mukhang nagising na rin si Mike Dunleavy ng Golden State dahil base sa report nakipag-discuss ang Warriors sa Hornets kung pwede ba nila makuha yung number 14 at number 18 pick mula dito sa Hornets na agad namang ni-reject. Parang pagkagising ni Mike Dunleavy, humihingi lang ng kape. Wala namang kasing ipapalit din ng Golden State para sa number 14 at 18 pick ng Hornets, kundi ang pwede nilang gawin makipag-swap lang ng draft year. Base pa kay Brett Siegel, gagamitin di umano yon para pataasin ang draft package dito kay Kawhi or kay Trey Murphy. So hindi nawawala ng pag-asa ang Golden State kay Kawhi. Ang question nga lang, hindi pa alam kasi ang gagawin ng Clippers at 50-50 chances ang magiging rights dito kay Kawhi ngayon. Kaya pinopokus na lang na makuha di umano ng Golden State si Trey Murphy ang Class A na Kawhi kasi mas mababa ang kontrata at mas may chance na makuha ng Warriors dahil ngayon ang Pelicans hindi na umaayaw or tumatanggi. Mas mababa yung package na pwedeng ibigay ng Warriors kumpara kay Kawhi dahil nawala ng first round pick yung Pelicans na punta sa Atlanta Hawks na nawalan din ng draft picks na napunta sa San Antonio na yung Hawks makukonsider na mala Clippers din yung nangyari sa kanila. Pero naagaw nila yung draft picks ng Pelicans. Maraming teams kasi ngayon na naghahabol kay Trey Murphy pagdating sa trade. Pero kung magbibigay lang din ang Golden State ng malaking package para kay Kawhi or kay Trey Murphy, mas magandang ibigay pa nila yun kay Deni Avdija papuntang Portland. So disclaimer, wala naman kasing trade rumors kay Avdija. Bukod dun sa report dati na gusto talaga ni Avdija mapunta sa Golden State kasama si Klay at itong si Steph. Kaso wala na si Klay sa Warriors ngayon. Hypothetical lang yung pwede mangyari kung sakali. Dahil si Avdija ang pinakamurang star player ngayon. Kung mapapapayag ng isang team ang Portland makipag-trade, magiging swerte yung team na makakakuha kay Avdija dahil meron pa siyang 2 taong kontratang nasa $24 million. Naging All-Star at obvious All-NBA team kaso na-snub daw. Nasa 25 years old pa lang. Based sa report, willing kasi ang Blazers na mag-build kay Avdija kahit pa nagtitipid yung team owner. Yun nga lang makakakuha kay Avdija sa ngayon, makakapag-build din na may kasamang mga all-star na mataas yung value or contract dahil merong until 2028 na lang din si Avdija bago makapirma ng max contract. Dahil siya yung all-star na pwede mong isama sa mga all-star dahil mababa ang kontrata niya. Parang mas mataas pa nga yung contract ni Austin Reeves sa ngayon eh. Si Trey Murphy meron pang 3 taong kontrata until 2029, 27 to 31 million. Mas mababa ang kontrata niya kay Kawhi. Pero technicality, walang pwedeng i-trade so far ang Warriors sa Pelicans bukod ang 2026 first round, 2027 swap at 2028 unprotected or protected. Ang pwedeng isabit lang ng Golden State si Podziemski at si Moses Moody na may combine na $18 million ang kontrata. Kailangan pa nila ng another pillar na wala silang maisasama doon na magkaka-interest yung Pelicans. Pwedeng ipalit si Porzingis kung interesadong pumunta ng Pelicans at kung interesado din ang New Orleans kay Porzingis. Mas virtually possible pa na si Kawhi ay i-trade kapalit si Jimmy Butler plus pillar. Pwede kasing iswap si Butler kay Kawhi at kasama yung 3 taong draft picks. Pang short term lang din sa Clippers itong si Butler kung sakali at pwede na silang tumuloy sa rebuilding process. Hypothetical lang din, pwedeng i-trade ng Warriors si Butler sa Pelicans kasama ang mga draft picks at kung magdadagdag pa sila ng isa para kay Trey Murphy at kung makakakuha din ng ilang player pabalik ang Warriors. Dahil meron silang 9 player sa kanilang lineup pero 7 lang doon ang pwede makapaglaro dahil si Moody at itong si Butler injured. Dahil kung makukuha ng Pelicans si Butler at yung ilang draft picks ng Golden State, may expire din naman ang kontrata ni Butler tapos ang Pelicans, yung mga batang player nila, pipirma na rin ang kontrata. Desperado rin kasi ang Pelicans sa makakuha ng draft picks. Parang nagising lang si Mike Dunleavy na wala pang pagkaid. Kumbaga wala siyang basta-basta maiti-trade kung hindi siya gagawa ng paraan. Kung pagdating naman ng free agency, limitado din ang kanilang cap space. Mukhang maaagaw na naman sa Miami yung matagal nilang inaasam-asam na si Giannis. Based sa report ng The Athletics, humihingi ng 3 first rounder ang Milwaukee Bucks kasama pa doon si Jaylen Brown dito sa Boston para makuha ng Celtics si Giannis.
Nauna nang nagbigay yung Miami ng trade package dito sa Bucks. Magdadalawang linggo na eh. Si Hero, Hakes, Kelelwer, 13 overall at may kasama pang 2 first rounder. Potentially madamay pa si Jovic at si Hakosionis. May bagong boy toy sa Miami Heat, si Phil Larson. Ang reason lang kaya hindi matuloy yung sa Bucks at Miami dahil kay Hero. Ayaw kasi ng Milwaukee sa kanya. Ang pinagkaiba pa di umano ng package ng Boston, kung makukuha ng Bucks si Brown, kaya niyang dalhin yung team sa playoffs dahil nga nagawa niya yun sa Boston. Nawala si Tatum tapos na i-trade din si Kristaps at si Holiday. Kumbaga, mas ma-appeal si Brown kaysa kay Hero. Mas may chance ang Bucks na maging contender sa playoffs kung si Brown na makukuha nila kumpara kay Hero. Kasama din sa trade rumors na pwede makuha ng Boston si Trey Murphy bilang backup. May sapat din draft picks ang Boston na makuha si Giannis. Based din sa The Athletics, naghahanap talaga ang Bucks kung meron pang mag-o-offer ng mas malaking package sa kanila. Tinawag nilang hindi premium offer yung sa Miami kahit tinawag ng mga insider na frontrunner. Si Jaylen Brown tinawag nilang hindi pang long term sa rebuild ng Bucks kaya humihingi ang Bucks ng dagdag na package sa Miami Heat. Ang pinagkaiba lang ng Miami at ng Boston, hindi ganong kadesperado ang Celtics na makuha si Giannis kumpara sa Miami. Kung mapunta man si Giannis sa Miami, malamang damage ng malaki yung kanilang draft asset at yung player na madadamay. Dahil based sa package kayo na ibinibigay ng Boston at ng Miami Heat, mas malaki pa rin yung package na nakuha ng Memphis kontra sa Orlando Magic para kay Desmond Bane. Ilang draft picks din yun.